Gatas na gatas! O, ayan, mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang gatas na naman ang araw na ito o sa gabi sa inyong lugar. Ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay tungkol na naman sa alitan nila Mac Pablo at ni Norman Mangusing. At ito po yung mga alitan nilang dalawa. Pero bago yan mga ka-plastic, bago matapos ang taon na ito, ay lumiliit na po ang mundo ni Norman Mangusing. By January, 100% ang Season 3 ni Makagago What's Up Man about sa documentary kay Norman Mangusing ay ilalabas na po ang Season 3 by next 2026 of January. So malalaman natin mga ka-plastic kung mahohoyo na po ba talaga si Norman Mangusing. So panoorin natin yung video ng alitan nilang dalawa ni Mac Pablo. Unahin muna natin si Mac Pablo mga ka-plastic. So ano ba ang mga sinasabi ni Mac Pablo about kay Norman Mangusing? So panoorin natin ang video na ito. Sa kanya. Ito yung inyong philanthropo, pandemic hero, hinahangaan na tao. Pupunta sa isang lugar na alam naman natin na kaya siya nagkakaroon diyan ng free room dahil nga po sa kanyang pagsusugal. Alam niyo, dun pa lang sa si Kulaong ay nagsusugal pero umaastang tumutulong, delikado na po kagad. Bakit? Kapag po yan, wala ng pera, yung po nga pangtulong na binibigay ninyo, yung mga pinapalipad ninyo, pupunta na yan sa sugalan. Doon niya na yan gagastusin. Di ba? Marami pa rin pong uto-uto na na naniniwala. At ako, sa akin, walang problema. Magpalipad kayo na magpalipad. Hindi ko kaiinggitan yan. Pero yung alam, kumbaga ikaw kasi, kunwari ikaw, may itatype kang message. May nakaready kang 50 pesos na ipalilipad sa kanya. Putya, ilang na yan, ilang biskwit na mabibili mo na, chichirya o kaya kung ano mang pagkain na pwede mo nga mabili. Isang siopaw na yan sa 7-Eleven o kaya yung hotdog sandwich. Diba, bakit mo pa ibibigay sa isang sugarol? Diba, kaya nga dun sa sagot, sa tanong na may nagtanong sa kanya, Pele, bakit hindi ka nauubusan ng pera? Talaga hindi mauubusan. Diba? Paano mauubusan yan? Binibigyan nyo ng pansugal, binibigyan nyo ng pangkalokohan yan. Diba? Ano talaga yan? Kumbaga yung inyong ginagawa, yun ang nagpapatuloy sa kanya. Kasi hindi naman yan magpapatuloy kung wala na pong mga palipad, wala na. Kung wala na yung views, wala na, hindi na po magpapatuloy. Ito yung inyong... Yun ang point of view doon mga ka-plastic. Kasi sabihin na natin sa 8 million na katao sa buong Pilipinas o 8 trillion o 8 billion na populasyon. Halimbawa lang hindi po ito yung pinaka-conclusion natin about dun sa topic niya. Sa 8 billion na populasyon sa buong Pilipinas, hindi naman lahat kasi ng mga vlogger kagaya ni Mac Pablo ay nare-reach out yung buong 8 billion na populasyon. Na naihahatid niya yung mensahe about sa mga panggagago ni Norman Mangusing sa paghihingi niya ng mga pera ng palipad mula sa OFW.
Kaya nga siya laging nagla-livestream sa YouTube. Yun ay dahil sa tingin ng ibang tao ay may naitutulong na tama itong si Norman. Kasi halimbawa kung ikaw ay hindi pamilyar sa taong ito at hindi mo ni-research kung anong klaseng tao si Norman Mangusing, natural. Yung first impression mo sa isang tao parang mabuti na. 'Di ba? Parang mabuti siyang tao. Kasi nagpapakita siya sa mga vlog niya na nagbibigay daw siya di umano ng mga bigas sa mga tao. Pero lingid sa kaalaman niya, yung mga bigas na dinodonate daw niya, hindi po galing sa kanyang programa. Galing sa programa ng Red Cross. Kung natatandaan niyo po yung video na yun, mga kaplastik. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Merong isa dito. Sobrang dami na ng video na na-save ko eh. Ewan ko lang kung makikita pa yan. Wala na eh. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa sana eh. About dito sa mga dinodonate na binibidyoan niya yung sarili niya at tinatapat niya sa harap niya yung mga bigas na nakatambak sa bodega o sa mismong ayuda. Eto. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kakupal na tao na inaangkin niya na sarili niya yung mga ibinibigay na bigas sa mga tao. Pakita ko sa inyo medyo marami na rin akong sinave. Kaya wala na. Hindi ko na maano. Wala na. Mahaba-haba rin ito eh. Tingnan natin kung ma-reach out natin yung video na yun. Tandaan lang. Kasi nawawala yung scroll eh. Bibigyan ko kayo ng isang niche sa mga OFW dyan, mga kaplastik. Na pinapakita niya na di umano, kanya daw yung programa na pabigay bigas. Pero dingid sa kaalaman ninyo, hindi galing sa kanya yun. Diyos mio naman. Papaniwala kayo sa mga piniplex niya sa social media. Nawala yung video. Dami ko na rin sinave sa kanya. Dami. Mga nakaraang content ko to, nilalagay ko na rito. Halos lahat, burado na. Eka, medyo matagal to. Mukhang wala na. Ito. Bigyan ko kayo ng isang ito Yan. Ito po yung bigas natin, galing Nueva Ecija. Ito po yung bigas natin, galing Nueva Ecija. Dahil ho yung ating... Ayan, nagpe-flex siya na hindi na magaling sa kanya. Tingnan mo. Ito po yung truck. Andito po yung mga bigas. Dahil po nag-vlog ako kagabi at tinamaan yung aking mga kapitbahay, wala naman ho akong pinangalanan, ay pinagtutulungan nila ho ako ngayon. Pati yung mga security guard, ayaw hong papasukin yung bigas na para sana sa taong bayan. Kung makikita nyo, galing ho Nueva Ecija itong bigas na to. Ayan.
Kahapon kinausap ko na yung head ng mga security na kung po pwede, sabi ko nga, in every Hindi na pinapakita yung banner. rules and regulation, in every law, there always been an exemption as long there is a justification if it is for humanitarian reason. Ngayon dahil to sa vlog ko Galing kagabi, mag-English. nangangalampag ako ng tao sa mga kapitbahay ko, wala naman akong pinangangalanan, ako ay pinag-iinitan ngayon ang subdivision namin dahil to sa aking mayayaman challenge. Kaya itong bigas na para sa taong bayan, especially yung mga tiga-payatas na walang makain, hindi ko alam kung saan ko i-discarga. Baka dito na lang sa kalsada namin i-discarga to. At pagka umulan mabasa, pakinabangan ng lumot yung ating mga bigas. Sige, buksan nyo na. At susubukan na lang natin ipasok dahan-dahan. Ganyan sila ang pagiging makatao nila. Alam nyo nakakapanginig ng Tingnan mo, laman. hindi naman ina-unload. Nakakapanginig ng laman. Nanginginig na yung laman ko ngayon. Paggising ko dahil doon sa ginawa kong vlog, pinagtulong-tulungan na agad ako, napakarami ko na kong tawag. Kaya itong truck na delivery, ini-impose nila sa akin yung rules. Yung rules ng Green Meadow na bawal lahat ng delivery is diyan lang dito lang sa gate. So paano ko naman hahakotin yan, napakaraming bigas na yan. Bubuhatin ko isa-isa. Nakikiusap po ako na ibaba sa tapat ng bahay ko. Wala na akong pumapayag. Yan ang pakiramdam ko. Pinagtutulong-tulungan ako ngayon. Pero wala akong pakialam kahit makarating kami sa Korte Suprema. Isipin mo, yung mga driver na inutusan niya o yung mga nagdi-deliver sa truck, pinakinggan ba siya na sinabihan niya na i-discarga o i-unload yung mga bigas sa truck? Sinunod ba siya? Kung makikita niyo sa video mga ka-plastic, nakasarap po. Ito po yung bigas natin, galing Nueva Ecija. Dahil yung ating... Di niya pinapakita yung banner mga ka-plastic. Kung talagang sa kanya galing yan. Diyan pa lang, parang lahat ng makikita niyang bagay na pwede niyang i-vlog at idedeklara niya sa sarili niyan sa mga tao, sa mga bobong fans na nanonood sa kanya na iniisip na siya yung nagdo-donate ng bigas. Maniniwala naman yung tarantadong mga fans niya na parang gina-justified nga ni Norman Mangusi na pinagbabawalan daw di o mano ng homeowners ng kanyang subdivision na sinasabi na hindi daw pwedeng iparada yung truck at ipasok sa bahay nila yung bigas. Nagdadahilan lang to. Di ba kayo natatawa dun sa mga kwento ng ibang vlogger na galit sa kanya? Na kung ano man yung matutukan ng camera niya ay sasabihin pag-aari niya. Mga ka-plastic. Pandemic hero daw. Sabi nga dito ni Naib, tayo na nakapart lang yung pala yan. Sabay vlog, kunwari bigas niya. Marami ka naman pera boss, pinatulan mo pa. Yung mga mayayaman challenge, lipat ka na lang po ng ibang subdivision, ibenta mo na po yung property mo dyan para iwas stress pa yung kaibigan lang po. Papaniwala ka naman sa mga kwento niya na pinagbawalan daw ng subdivision. Maaari ba yun mga ka-plastic? Kung halimbawa pinadi-deliver mo naman yung mga ganyan sa bahay mo. Hindi nga niya pinapakita yung banner in front of the truck Hindi ko nga mabasa dahil malabo yung pixelation ng video Tapos sasabihin niya na kanya yung mga dinonate na yan. Inutusan nga niya yung isa sa mga nagkakarga ng mga truck nasa truck Di nga natin alam kung laman yan bigas o baka mga graba yan mga hollow block Kasi diretsong-diretso yung pagkakabalat ng truck ng trapal Hindi nga siya sinunod Na sinabihan niya na i-unload, hindi naman siya sinunod Ibig sabihin, nagtataka yung lalaki, ano yung sinasabi ni itong taon to? Diba?
Hindi nga niya pinagsasalita yung mga driver o yung mga pahinante. Kung ano yung opinion nila about dun sa sinasabi ni Norman eh. Di ba kayo nagdududa nun, mga kaplastik? Siya lang yung nagngangaw-ngaw. So ito yung sagot ni Norman Mangusin about kay Makmak Pablo. Mga kaplastik. Yan. Ito yung sagot niya kay Makmak Pablo about doon sa sinasabi niya na ang lahat ng mga palipad na binibigay ng OFW sa kanila via live stream ay pinangsusugal lang niya. Totoo naman eh. Kaya nga pag pumapaldo siya sa live stream niya sa YouTube eh, anong ginagawa ni Norman? Tumatakbo ka siya sa casino. Makikita mo na naman may pre-meal na naman siya sa Sheraton Hotel. 'Di ba? Once na mag-vlog siya na nasa Sheraton Hotel, ibig sabihin nun, yung mga pinabigay ng mga palipad ng OFW sa kanya, doon na pupunta sa casino. So ito yung sagot ni Norman Gusgusin, mga kaplastik. Boss FLM, tinitira ka ngayon ni Makmak Hunyango. Ay, papaniwala ka naman dyan. Diyos ko naman. Kaya nga Hunyango eh. Wala nang content yung animal na yan. O may kaso rin yan. Hintayin rin niya yung subwena niya. Si Ethan. Si Ethan. Oh, yan. Last known address. Di ba? Last known address. Santa Ana, Bulacan. And last known address, Kinapawan. Oh, yan. Darating yung subwena doon. Pag hindi niya nakita, edi alias Makmak Diablo. Alias Makmak Diablo. Alias Makmak Diablo. O yun, na nakalagay. Ako pag sinabi kong kinasuhan ko. Yan. May kaso yan. Recorded na lahat ng pinagsasasabi niyan. Defamation lahat yan. Ang dami niyan. Di ba? Akala niya, siyempre, yung pangalan muna hanapin natin. Di basta yun. Ayun na yun. Hintayin niya. Ganun lang yun. Di kung wala siya sa Pilipinas, huwag na siya umuwi rito. Ganun lang yun. Bugok. Si Makmak Pablo ay kasalukuyan pong nasa Pilipinas. Huwag mong gawan ng kwento. Pangalawa, binanggit mo pa yung lugar kung saan nakatira si Makmak Pablo. So, isa na namang kaso yan, mga kaplastik. At pangatlo, inakusahan mo na tinawag mo siyang Makmak Diablo. Diba? Alam mo, hindi naman siya gumagawa ng paninira against sa'yo. Sinasabi lang niya yung mga nangyayari talaga sa totoong buhay. Na kung paano mo ginagago yung mga OFW. So magpahanggang ngayon, marami pa kasi mga OFW na uto-uto sa kanya. Na hindi nila napapanood yung ibang vlogger na nagsasabi ng katotohanan about sa'yo. Kaya maswerte ka lang talaga, Norman Mangusin, na sa 100% na taong naniniwala sa'yo ay may natitira pa. Siguro, let's say sabihin natin 15% o 10%, mayroon pa rin nauutukan tao. Yung mga taong hindi pa nakaka-recognize kung gaano ka ka-illegal na tao, kung gaano ka kasinungaling na nilalang. Yan yung mga tao na napapaniwalaan mo, na pinapalabas mo na ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap, pero wala talaga ni isa sa mga binigay mong video o bilinag mo na nakatutok ka sa tapat ng truck na bigas daw, ay ikaw mismo ang nagsasabi na nagdo-donate nun. Pero kung mapapansin nyo, may mga banner yung truck eh. So hindi niya pinapakita yon kung saan galing yung truck na yon.
Meron nga pa that time sa recent content ko, pinakita ko taga Red Cross. Inaangkin niya yung mga donasyon ng Red Cross. Sinabi niya na galing sa kanya. Di ba? Hindi ba kawalang yaang tao yan? Nagagawa-gawa siya ng mga kwento para sabihin sa kanya lahat na matututukan ng camera niya. Ultimo nga yung cellphone na binili niya na clone na iPhone 17 Pro Max 17 Pro Max Clone na nga lang, hindi pa niya binigay yung cellphone na yun na dapat kay Casper. Binigay niya. Di naman niya binigay yung clone na iPhone 17 Pro Max Sabi niya, ibibigay niya yung kay Casper, regalo daw niya. Pero magpahanggang ngayon, ang ginagamit ni Casper, mga kaplastik, ay yung luma pa rin na cellphone. So nangangahulugan na gumagawa ka na naman ng kasinungalingan. Diba? Mga kaplastik. So marami pa rin naniniwala kay Norman. Yun ang nakakalungkot doon. At marami kasi mga vlogger, mga 14 vloggers na against sa kanya, pero hindi na-reach out yung buong mundo. Kasi nga napakaliit lang ng audience retention ng mga vlogger na ito. Hindi kagaya ni Makagago at Sapman na umaabot ng halos kalahating milyong views kada content niya. Kaya marami talagang solidong nanonood sa kanya. Even ng mga OFW, maybe mga OFW nanonood sa kanya. Kasi kung makikita mo naman yan sa mga geographic sa YouTube studio kung saan yung mga viewers mo, kung taga United States ba yan, sa Canada ba yan, o sa iba't ibang bansa, di ba? Makikita yan ni Makagago sa YouTube studio niya kung sino yung mga viewers niya, kung saan bansa, at ilan yung mga may edad na o yung may mga babae at lalaki, doon makikita yon, di ba? Samantala itong mga kagaya ni Bungo TV, ni Makmak Pablo, Mighty Manong, Pid Genius, ay hindi ganong kalaki ang mga views nila. So let's say ang pinakamalaking views nila is umaabot ng 50,000, pero it's just not enough to reach out the whole OFW in the other country. So that means wala pong nakaka-recognize sa mga vlogger na ito. Even na ako, na konti lang ang viewers at hindi man lang sinishare sa lahat ng mga kapamilya nila o sa mga kapwa OFW para maging aware sila na ganitong klaseng demonyo yung taong hinahangaan nila. Na patuloy pa rin nagbibigay ng mga palipad. Kaya mo, bibigay mo yung 50 pesos mo, 125 pesos mo sa kanya, tapos makikita mo pinansusugal lang niya instead na pinibigay niya sa mga kapuspalad. Diba? Sana naman matauhan na po yung mga tao hanggat maaari yung YouTube channel niya, and then the same time yung mga Facebook pages niya i-report nyo na lang. Pwede naman yun i-report nyo as fraud o kaya gumagawa ng scam, diba, spamming, ganun, para matigil na yung kalokohan ni Norman Mangusin, mga kaplastik. So hanggang dito na lang aking opinion. Baka bukas hindi natin alam kung may co-content pa ako kay Norman dahil medyo wala pa pong bagong issue about sa kanya. Pero sa ngayon, meron pa rin tayong scoop about kay Norman Mangusin. So hanggang dito na lang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal babulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.